Filipinos have fought for freedom, unity, and equality. We have made our mark in many fields, from science and medicine to culture and the arts. We are beacons of creativity, resourcefulness, resiliency, and compassion. In 2021, the Filipino people will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind, the first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph, putting humanity first, always. Ibarin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang angking galing. Tumayong mong tapang harapin ng buhay, yakapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa't bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang Magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo. Salubungin ang kinabukasan.
Narito ang mga balitang kailangang abangan sa DepEd Sarangani Insider. Read at Home program sa Panamin Integrated School biyaya para sa isang school utility worker. Blended learning sagot ng Notre Dame of Plan Incorporated sa hamon ng pandemya. Kwento mula sa Palelquescong Integrated School, layo ng lalakbayin hindi hadlang sa pag-aaral. Silipin ang edukasyon sa bagong normal sa 7 paaralan sa Barangay Tumulok sa bayan ng Alabel. Retirado pero aktibo, mga retiradong guro, katuwang ng mga mag-aaral sa Malapatan National High School. At sa ating special report, ano nga ba ang kahalagahan ng Tricentennial Commemorations in the Philippines? Abangan niyo at pang mga balita sa DepEd Sarangani Insider. Magandang hapon. Ngayon ay ika-29 ng Abril taong 2021. Kasama ang buong puwersa ng mga district at school information coordinators. Kasama rin ang mga campus journalists at school paper advisors sa buong dibisyon ng Sarangani. Sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent Hildo G. Mosqueda, CEO 6, at Assistant Schools Division Superintendent Risa A. Alpapara, ako si Ariel Alisan. At sa ngalan ng ating SGOD Chief Maria Shirley M. Cardinal at CID Chief Donna Espanes, ako si Christine Joy Lagura Quino. Tuloy-tuloy ang pagbabandera ng dibisyon ng Sarangani sa Read at Home program. Nasa pagbasa pa rin ang pag-asang patuloy na matututo ang mga mag-aaral sa kabila ng sitwasyon natin ngayon. Sa Panamin Integrated School sa bayan ng Malungon, tunghayan kung paano nito natutulungan ng isang utility worker ng paaralan sa pagkatuto ng kanyang mga anak. Narito ang buong detalye sa Insider Report ni Student Insiders Rosemary L. Manambay at Eric James B. Angos. Panamin Integrated School is one of the farthest and oldest schools within IP community of the municipality of Malungon. The people in this community are mostly Taga-Kaulo. Along with its cultural beauty, aesthetic coastal center traditions, the school on the other side encountered difficulties in alleviating the number of readers every year. There are factors arising and aspects to be considered. In line with the battle cry of the division of Sarangani, that every child will be a reader at the end of the school year, the school adopted and implemented the Read at Home program. It was headed by the CID Chief Ma'am Donna Espanes along with her alternative reading coordinator Sir John Jerson P. Constantino and Education Program Supervisor Ma'am La Foresa Maguate, who extend support to all the schools with high number of non-readers and frustration readers. With this, the school launched its Read at Home program with a team. Magbabasa at palaganap, batang Panamin niya ay maaabot ang pangarap. This was made possible through the efforts of our Panamin Integrated School Reading Coordinator, Mary Ann C. De La Cruz, Learning Support Aide, Johel M. Alfanta, and the guidance of our supportive teachers headed by our Principal, Madam Avelina J. Saruminis. Ang katuyuan ani nga programa mao nga moadto sa matag sitio kada semana kauban ang mga magtutudlo ug tutor volunteer sa Panamin Integrated School. Kini ang pamaagi sa eskwelahan aron matabangan ang mga kabataan nga apektado sa pandemya aron nga wala nay bata sa Panamin nga dili makabasa. This Read at Home program will not be realized with the support system of our barangay local government unit under the leadership of Honorable Primo L. Manambay, Committee on Education, and the Parent Teachers Association who help our teachers, LSAs, and tutor volunteers to conduct this Sugod Bahay upang kinabukasan ng bawat Panaminyay Mabuhay program. Kami sa barangay, para sa eskwelahan, ang kami gasputa, o bisag asa mo adto ang mga maestra atong sityo kami ga padala og tanong og mga barangay opisyal para mosuporta. The school also initiated the installation of internet connection for downloading of interactive and informative learning videos as supplementary reading materials to the students.
Gina Jaloma, a school utility worker, is one among the parents in Panamin Integrated School who benefited the successful implementation of the program. A parent of 4 IP learners who were identified as non-reader. At a young age, she got married and failed to finish her education. After doing household chores and duties, Ate Gina will go to school to perform her duty. As a mother, her greatest fear is that her lack of education might be a burden for her kids to learn, especially this pandemic crisis where the supervision of parents is important. Utility ako na asini tapos doon ko may pa ko asini. Nanloy ako sa kanak sa mga isip ko na gusto ko katabangan ko sila maningkamot ako tapos maningkamot ko sandi ako kaya maningkamot ako para makatabang ako sa mga isip ko. Sandili ko kaya sa lawas ko pero gusto ko lang makatabang ako sa pamilya ko. Ipasalamatan ko ang na pagtabang ng mga maestra ka na ako. Bisan pa na ang kalisod kami, tagabangan kami ng asini. Makasada ko asi eskwelahan kay para makapadayon yung mga isip ko mag-eskwela kay ako walay tadam ko grade 1 ako olo. Gusto ko makatabang ako sa pamilya ko. Bisan malisod ari ka na ako pero kayahon ko tungod sa pamilya ko para makaatag ako sa kaugmaon ng mga isa ko di ako gusto na pareha silang kanako na may grado gani mari ako eskwelahan pa kada ko sila para arila kami eskwelahan para ma-monitor ko sila para makatarang silang to magbasa magatarang silang magsulat kaya kanak panganay sa mga isa ko gusto ko makagraduate jud makatapos sa pag-eskwela kanak ikapaglang salamat jud sa mga programa ng mga maestra na atag nilan sa mga iso na at tibalay magpabasa. Ako lato ay pasalamat ko tungod kay usapod yan makatabang sa mga iso kung walay katada nga mga iso mo niya ikaw ginikanan na may katadang mo magsamot sa mga iso mo di na magkatarang. This initiative of teachers with the support of the community and the Student at Home program. The great feat to eliminate non-readers and increase the number of readers at the end of the school year will likely be achieved amidst COVID-19 pandemic. Because here in Panamin Integrated School, yapagpursigido ko sa pagtuon ko, kaugmaon ko ya sigurado. From Panamin Integrated School of South Malungon District, I am Eric Dimas Biangos. And I'm Rosemary Elvinambay, your student insiders. Behind the camera, Duhuel Malpanta, Hirat Asurial, Kimberly Talioncio, Elvira Idapon, Risa Mesaliento, and CRT Baliwan. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat Student Insiders! Sa pagbasa pa rin nakatutok ang Salakit Elementary School. Masikasig nilang ipinapatupad ang Read at Home program doon. Sa katunayan, mayroon silang 29 na volunteer tutors. Kung paano ito nakakatulong sa mga kabataan ng Salakit, alamin natin sa Insider Report ni Roxanne Davidad. Maraming kabataan sa buong Pilipinas ang sinubok ng COVID-19 pandemic sa kanilang pagkatuto. Nawalan ang mga kabataang ito ng essential face-to-face contact mula sa kanilang mga guro, lalo na sa pag-aaral ng pagbasa. Higit na napektuhan sa problemang ito ang mga nasa antas elementarya. Kaya naman, upang hindi maging hadlang ang pagsubok at pagbabagong dala ng pandemya sa pagkatuto ng mga mag-aaral, pinaigting ng DepEd Sarangani ang paglutas sa suliranin ng pagbasa. Isa sa mga tinututukan ngayon ng Dibisyon ng Sarangani ang Read at Home program. Itinuring ng Salakit Elementary School ang kauna-unahang tumugon sa implementasyon ng programang Read at Home sa Kiamba 1 District. Napagalamang umabot sa 17% ng kabuuang populasyon ng nasabing paaralan ang napabilang sa non-reader at frustration level. Para sa maayos na pagpapatupad ng programa, ang School Read at Home Coordinator na si Praisel Joy Corpus ang magbabahagi ng kanyang pamamaraan sa pagpapatupad ng programang ito. Ang Karubak Pabasaok ay isang reading program na inilunsad ng Salakit Elementary School para sa mga batang nangangailangan ng reading assistance. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga magulang, maging ang mga tutor volunteers, at sa panahon ngayon, meron po kaming 29 tutors and 89 cuties at malugod kaming nagsasabing
Bawat bata sa Salakit Elementary School ay bumabasa sa panahon ng pandemic. Sinimulan ang nasabing programa ng dating punong guro ng Salakit Elementary School at siya ring nagsisilbing District Reading Coordinator ng Kiambawan District, Maria A. Amador. Bilang dating punong guro ng Salakit Elementary School, ang Read at Home program ay inumpisahan namin sa unang markahan na mayroon lang kaming 3 tutor volunteers. Sa ikalawang markahan, 6 na tutor volunteers at sa ikatatlong markahan, 29 na ang nangunguna sa aming reading program. Ito ay sa pagkakaisa ng mga guro, tutors, barangay officials at lahat ng nangunguna sa barangay Salakit. Ang aming mithiin ay walang batang maiiwan sa barangay Salakit. Kaya't sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap, ang bawat isa ay nagtutulong-tulungan upang sa ganon magkaroon kami ng adhikain na lahat ng mga bata ng barangay Salakit ay bumabasa. Pinagpapatuloy ang programa ng humaliling school head na si Emmanuel A. Rimolyo. Nakaagapay naman ang mga kaguruan. Bilang bagong punong guro ng Salakit Elementary School, buong puso kong ipagpapatuloy at susuportahan ang Read at Home program ng Department of Education. Pangunahing layunin ng programang ito upang matulungan ang mga mag-aaral upang mahasa sa pagbabasa at tumaas ang level sa pangunawa ng binabasa. Ang programang ito ay napakahalaga para sa mga kabataan ng probinsya ng Sarangani. Ako'y nagpapasalamat din sa ating mga opisyalis ng barangay, mga tutor volunteers, mga magulang, mga guro, at mga kabataan sa aktibong pagtugon sa pagpapatupad ng Read at Home program ng Department of Education. Naway may isakatuparan natin ang hangaring mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aral sa pagbabasa. Maraming salamat at mabuhay ang Read at Home program ng Division of Sarangani. Maliban sa pagtutulungan ng school administration, kaguruan, pati na ang tutor volunteers, lumahok rin ang local government unit ng Barangay Salakit sa nasabing Read at Home program ng paaralan. Sumusuporta ang opisyalis ng nasabing barangay sa pagtulong at pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral na hirap sa pagbasa. Bilang kinatawan ng DLGU, kami ay sumusuporta sa programa ng Department of Education na Read at Home ng Sarangani. Isa rin ako sa tutor volunteers, ang aking experience bilang tutor volunteer. Layon ng programang ito na sa kabila ng pandemya, walang batang hindi mabibigyan ng pagkakataong matutong bumasa. Sa pamamagitan ng dedikasyon at kooperasyon, iba't ibang parangal mula sa Division Read at Home program ang nakamit ng Salakit Elementary School at ng tutor volunteers sa ginanap na una at ikalawang quarter recognition for outstanding performance of tutor volunteers and school implementers for Read at Home program. I'm a wife, a mother of an almost 4-year-old, a student taking up my second course, BSN major in English at the MCI, and I'm a part-time content writer. So, my plate is quite full, so to speak. Still, nung may nagsabi sa akin na baka gusto ko daw mag-volunteer sa Read at Home program, umuo ako agad for several reasons. For one, reading is one of my greatest passions. So, I consider it a great blessing to have the opportunity na makapagturo sa mga bata kung paano magbasa at the same time, hopefully, ma-instill sa kanila din yung passion for reading. Pinaka-importante siguro is, ano lang naman yung ilang oras, di ba, sa isang linggo na ilalaan natin para makatulong sa, kumbaga, patuloy na pagkatuto ng mga bata sa kabila nung kinakaharap natin na pandemya. Kasi naniniwala ako ni reading is one of the great foundations para sa lifelong learning ng kahit sinong tao. Congratulations to all tutor, volunteer of Read at Home program. Keep up the good work. Dedikasyon, kooperasyon at pagkakaisa ng school administration, mga magulang, tutor volunteers at barangay local government unit
ang agimat sa pagsugpo sa reading deficiency ng mga kabataang salakit. Sa gitna man ng pandemya, ilang unos man ang pagdaraanan, walang anumang balakid ang makahahadlang upang mapanalunan ang labanang ito. Mula dito sa Salakit Elementary School, Kiambawan District, ito ang inyong insider, Roxanne Ida Gavor-Vidad, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Roxanne Ida Vidad. Malaki ang naging epekto ng pandemya sa mga pribadong paaralan sa buong bansa. Sa Sarangani, halos nangalahati ang kanilang student population dahil sa paglipat ng karamihan sa pampublikong paaralan. Ang iba ay napilitan ng magsara. Ngunit isa ang Notre Dame of Glan sa mga nanatiling matatag. Silipin natin kung paano nila ipinatutupad ang blended learning ngayong taong panuruan. Narito ang Insider Report ni Jean Bentalero. Isa sa 2 pribadong paaralan ng munisipalidad ng Glan Sarangani ang Notre Dame of Glan Incorporated. Nang magsimula ang pandemya dahil sa COVID-19, maraming suliranin ang hinarap ng mga mag-aaral, mga magulang at mga guro dahil na rin sa pagbabago ng sistema ng edukasyon. Sa halip na physical o face-to-face classes ay kinakailangan ibigay ang mga aralin sa pamamagitan ng distance or remote learning. Upang maisakatuparan ang ipinapatupad na distance learning, ang naging alternatibong paraan o alternative delivery mode na ginagamit ng Notre Dame of Glan Incorporated ay ang pagbibigay ng kombinasyon ng modular at online classes sa mga mag-aaral. For Notre Dame of Glan Incorporated, the goal really is making a difference. Putting into consideration of course number 1, the preservation of teacher-learner interaction. Number 2, the unburdening of parents. Number 3, creating a conducive learning environment for learners. And of course, number 4, academic integrity in this very unprecedented pandemic school year. At first, it was hard. Most parents are clueless about the alternative delivery modalities and what to prefer on the survey. And as a result, majority seem to lean on modular learning. But after thorough orientation, laying all the rudiments, weighing in the advantages, fortunately, we were able to pivot on blended learning, modular online. With exemption, of course, of a few with poor or to the extreme, no internet connection, whom we still communicate through text, call, or home visitations. Ang online classes ay ginagawa lamang sa loob ng 2 oras kada araw o katumbas ng 1 hour per subject per week. Ito ay ginagawa ng Notre Dame of Glan Incorporated mula pa noong August 2020 upang makapagbigay ng karagdagang gabay para sa mga mag-aaral. As a teacher, nindot kay gamiton ang online class kay tungod ma-focus ang kabataan sa ilang pagtuon. Makita man gyud nato nga dakong advantage sa online kay tungod nadira ang interaction between teachers and students. Dahil sa mga benepisyong nakukuha mula sa pagsali sa online classes, ay may positibong pahayag ang mga mag-aaral at magulang sa paggamit nito. Nag-apil ko og online class kay para masabtan ako para ng math, di na ko masabtan unsaon yung pag-solve. Mangutan ako sa kung teacher na unsa ni siya. That's why nag-apil ko og online class kay mo nang importante na para masabtan ang topic. Aside sa module, okay naman na mayroong online class dahil kaya man ng mga bata at nakikita ko yung excitement, yung kaalaman nila. Nakikita ko sila, naririnig ko. The way they answer the question online, gustong-gusto rin nila ang online class. Ngunit hindi pa rin ikinakaila na ang pagkakaroon ng online class ay hindi pabor sa karamihan. Isa sa mga mag-aaral ng Notre Dame of Glan Incorporated, si Maria Denise Pacaldo mula sa Barangay Lago, Glan, Sarangani Province. Siya ay isang grade 11 UM student na nahihirapan kumuha ng signal sa kanilang lugar upang makapasok sa online class. Pero gumagawa pa rin siya ng paraan upang makapag-online dahil alam niya ang mga benepisyo na makukuha mula rito. Nagasali ko og online class permanente kay para nakoy matun-an bisag hinay ang signal diri sa among lugar. Nagapangita gid ko og signal para
maka-apply lang jud ko og online class matun-an ako kung sa ang nakabutang sa module o para maka-answer ko sa mga question diri sa module. Sa modular learning naman ay idinidistribute ng mga guro ang mga printed modules at quarterly academic books sa paaralan sa pamamagitan ng pagsunod sa IATF protocols. Ibinida rin ng Notre Dame of Glan Incorporated ang pagde-deliver ng mga nasabing printed modules at quarterly academic books sa mga mag-aaral na nakatira sa mga barrio areas. Ako'y nagpasalamat kay karon na pandemya, akong mga teachers nag-aatulan sila sa tagbaryo, naghahatag og module ug dili na mi maghasol na mag-adto sa eskwelahan para magkuha og module. At ngayong malapit nang matapos ang pasukan sa taong 2020-2021, patuloy pa rin sa pakikipagsapalaran ang mga guro at mga mag-aaral ng Notre Dame of Glan Incorporated sa new normal setting ng edukasyon. Marami mang balakid, marami mang pagbabago, patuloy pa rin ang laban para sa magandang kinabukasan. Mula sa Notre Dame of Glan Incorporated Central Glan District, ito si Jean R. Ventolero para sa Sarangani Insider. Maraming salamat Insider Jean Ventolero. Abangan sa ating pagbabalik. Silipin ang edukasyon sa bagong normal sa 7 paaralan sa Barangay Dumulok sa Bayan ng Alabel. Tunghayan ang kwento mula sa Falel Kisbong Integrated School kung saan hindi naging hadlang ang layo ng lalakbayin para sa mga mag-aaral. At mamangha sa kwento ng mga gurong retirado man ay nananatili pa ring aktibo para sa mag-aaral ng Malapatan National High School. Yan at iba pang mga balita dito lang sa pagbabalik ng DepEd Sarangani Insider.
Tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. LR on Wheels implementation, school supplies distribution, home visitation, school site donation, read at home program at inobasyong whiteboard warriors. Yan ang mga kwentong hatid ng 7 paaralan sa Barangay Dumulok sa Bayan ng Alabel. Ang mga detalye ng kwentong ito ay hahatid sa atin ni Insider Geraldine Baca. Isang malaking hamon ang hinaharap ng bawat isa sa panahon ng pandemya. Isa sa naapektuhan ay ang mga batang nag-aaral at kung paano ito mapagtatagumpayan. Ang mga paaralan ay nagsagawa ng iba't ibang programs, innovations at interventions upang maihatid pa rin ang dekalidad na edukasyon sa mga bata sa kabila ng pandemyang dulot ng COVID-19. Ating bisitahin ang kalagayan ng 7 paaralan ng Barangay Dumulok, Alabel, Sarangani Province sa bagong normal. LR on Wheels sa Datu Mamundas Mamalumpong Integrated School inulunsad. Isang programa na LR on Wheels ang isinagawa ng DMIS sa tulong ng LGU Alabel at DepEd Sarangani. Sa pamamagitan ng LR on Wheels, hindi na kailangang mag-print ng modules dahil ito ay maaari nang ma-download sa bawat gadgets gamit ang intranet. Nagkaroon ng 2 days orientation ang mga guro ng DMIS sa pangunguna ng LR on Wheels team mula sa DepEd Sarangani Office at sinundan ito ng parent orientation upang maturuan ng mga magulang ng tamang paggamit at mapaliwanag ang kagandahan ng programa. Sa ngayon ay patuloy pa sa pagbuo ng mga contents ng mga guro ng DMIS at inaasahan na ang LR on Wheels ay magagamit na ngayong 3 markahan. School supplies inahagi ng Upper Dumulok Elementary School. Sa mababang paralan ng Upper Dumulok, ang mga guro ay gumawa ng paraan upang matugunan at maibigay ang pangailangan ng mga mag-aaral. Isa rito ang pamahagi nila ng mga gamit sa pag-aaral. Laman ng envelope, ang lapis, papel, ballpen at mga pangkulay na siguradong magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Ito ang naging paraan ng paralan bilang motibasyon para sa mga batang Judesnian. Laking pasasalamat ng mga magulang dahil hindi na nila kailangan pang bumili ng mga gamit para sa kanilang mga anak. Home visitation ng Latian Elementary School, pinaigting. Ang Latian Elementary School ay regular na nagsasagawa ng home visitation sa kanilang mag-aaral mula na nagkaroon ng pandemya sa bansa. Ang mithi ng paralan ay mabisita ang mga mag-aaral at malaman kung anong tulong ang pwedeng maibigay ng paralan sa kanila. Ang pinagtuunan pansin ng mga guro sa home visitation ay ang mga batang masigit na nangangailangan ng atensyon. Namamahagi din ng kaunting tulong ang paralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng school supplies at reading materials. Licon Elementary School, patuloy ang pagunlad. Ang Licon Elementary School ay matatagpuan sa bulubundukin ng Barangay Dumulok. Sa kasalukuyan, ang paralan ay may deed of donation na permado galing sa nag-donate nito na si Miss Lorna Bibinaton at sa mga barangay officials. Ngunit isa sa problema sa ngayon ay ang kawalan pa ng kuryente sa loob ng paaralan. Ang school head na si Ginoong Brian B. Ramirez ay patuloy na nagsusumikap para magkaroon ng koneksyon sa loob ng paaralan sa madaling panahon. Read at home, sinimulan na. Datal Conde Elementary School teachers ay nagsagawa ng Read at Home program upang matugunan ang kalaman ng mga mag-aaral. Ito ay nakasentro sa mga batang nangangailangan ng tulong at gabay sa pagbabasa, lalo't lalo na modular distance learning ang gamit sa paralan ngayon para sa new normal education. Bumuo ang paralan ng isang volunteer tutors na tutulong sa mga bata upang turuan ito sa pagbabasa. Ang mga volunteer tutors na ito ay mga junior high school na kung saan tuturuan nila ang mga bata doon mismo sa kanilang komunidad. Whiteboard Rangers, Sumariba. Ibinida ng Salilok Helma Cantal Elementary School ang Whiteboard Rangers. Isa itong programa ng paralan upang maturuan ang mga batang nahihirapan sa pagsagot ng mga modules at learning activity sheets. Isinisagawa ito tuwing Miyerkules ng mga guro. Bit-bit ang whiteboard at whiteboard pen, suot ang face mask at face shield na sandata para sa pagtuturo. Labis ang kagalakan ng mga magulang at mga mag-aaral sa nasabing hakbang ng paralan upang matutukan ang pag-aaral ng mga batang IP sa Datal Mutag at Datal Basag. Mga programa sa pagkatuto isinagawa. Nagkaroon ng mga programa ang Leopoldo D. De Serra Senior IS para lalong mapaigting ang pagkatuto ng mga bata.
Sinimulan sa pagsagawa ng mga home visitation para masigurong tama at akma ang mga programang ilulunsad ng paaralan. Ang mga programang ito ay eye care project, pagkasina, matuto at paggamit ng marongko approach. Sa pagsasagawa nito, matibay ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong, pagtugon sa kanilang mga pangailangan at pagturo sa mga magulang kung paano maturuan ng mga bata sa mas mabisang pamamaraan. Intervention is an activity o mga aktibidades na ginagawa ng school, strategies, programs na kinakailangan ng school para ma-reach out yung mga children natin na nangangailangan din sa edukasyon na tulad sa panahon ngayon, which is pandemic, medyo mahirap yung sinasabi natin access for education through face-to-face. So, kailangan ng school ng mga intervention tulad ng Elaron Wheels, Read at Home program or reading intervention. Yung iba is through online and other strategies na para mapadali ang pag-deliver ng ating education sa mga student natin. Na kami nagapasalamat kami ilaha. Isip mga barangay official kami po nagasupport sa ilaha sa plano sa eskwelahan. Isip mga barangay official. Nagatabang gihapon ang eskwelahan pinaagi sa paghatag og intervention. Ila kami ginadasig o ginatudluan kung unsaon na mo pag-assess ang among mga anak aron makatuon gihapon sila. Bilang usa ka ginikanan, kami nalipay og dako ug kami nagapasalamat sa mga maestra kay tungod sa kini na pamaagi nakatabang gihapon sila bisag limited face-to-face lang ang atong gina-practice. Sa kabila ng pandemyang kinakaharap, patuloy ang mga paaralan sa pagsagawa ng mga akbang upang maihatid at maipagpatuloy ang dekalidad na edukasyon para sa mga bata. Isa itong patunay na ang pagkakaisa ng bawat miyembro ng komunidad ay napakahalaga upang makamit ang hangarin na magtagumpay. Sama-sama tayo sa lahat ng hakbangin tungo sa matatag na pamayanan. Mula rito sa 7 paaralan ng Barangay Dumulok, Alabel 2 District, ako ang inyong insider, Geraldine F. Maca, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Isa ang Palilquesbong IP Integrated School sa bayan ng Kiamba sa mga malalayong paaralan sa Sarangani. Bago pa man nagkaroon ng pandemya, araw-araw na nilalakad ng mag-aaral na si Jayan ang mahigit 3 kilometrong distansya sa pagitan ng kanilang tirahan at paaralan. Kung paano binago ng pandemya ang kanyang kapalaran, tunghayan natin sa Insider Report ni Ian Roy Dayanan. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Ito ang pagsubok na sinumok ng aming team sa 2 oras sa paglalakbay, masaksihan lamang ang kalagayan ng ating IP learners sa Barangay Tamadang, Kiamba, Sarangani Province. Isa ang 18 taong gulang ni si Jayan Ginang sa mga mag-aaral na naglalakbay ng 5 bundok upang makapag-aral sa Palilquesbong Integrated School. Sa taong ito, siya ay nasa 10 baitang at patuloy na nag-aaral sa kabila ng pandemya. Umaabot ng 3 kilometro ang layo ng nilalakad ni Jayan araw-araw upang makapag-aral bago pang pandemya. Ngayon, sa modular distance learning, ang paglalakbay ni Jayan ay ginagawa na lamang ng 1 beses sa 1 linggo. Alas 4 na umaga kung gumising ang dalaga upang makapaghanda sa kaniyang paglalakbay na mahigit kumulang 2 oras patungo sa paaralan. Meg kanadiu, tumfrano mabutik alas 4. Diba na yung nag-ufa mo module, narsado mo dyan mga adi, anigwa mo pangarap mo, niya buhay mo. Kailangan mo dyan mga module, balo ka mulo, nilalanas. Ani mo ganang kanadi mo niyan. Maong interesaduhan ng mga adi daw, balo pobre man niyan. Warag mo kapstuwali, mga adi. Anto sa dyan magamasto ko, balo lisudan buhay mo. Mula kumiyo alas na binas 4 kulay, ani maniin gabot adi ni. Insala ako kaptuali ho, ani ako makifu kay warag ulan, maulan. Tapos, ani gutobong utuhahon niyan. Usahay fan abud galbagbay kaptuali ho, makalaga ko. Budmao. Kung yun kamdang kanadi unin. Ako si Roger Ginang, isa ka mag-uuma. Nagkatanong baka
og lubi. Ang gusto na ko sa ila, di sila mag-uyab-uyab. Mag-eskwela sa tarong. Kaya malapuson nila sa pag-eskwela. Ay mag-kurso. Kaya akong gusto sa ila. Ayon kay Jayan, hindi naging hadlang, bagkus ay nagbigay tulong ang pandemya sa kanya upang mabigyang daan ang pag-aaral sa kanilang tahanan sa oras na maaari niya itong isagawa. Sa ganitong paraan, nakakapag-aral na siya, nakakatulong pa siya sa kanyang mga magulang sa pagsasaka. Sa kabilang banda, napagbigay alam ng tagapayo ni Jayan na maayos at mahusay ang kanyang mga marka sa modular distance learning. Dagdag pa ng kanyang tagapayo, mas naging inspirado si Jayan sa pag-aaral sa panahon ngayon sapagkat simula noong magsimula ang taong pampaaralan, hindi pa siya nahuli o nakaliban sa pagkuha at pagsasauli ng mga modules. With regards sa academic performance ni Jayan, okay naman, satisfactory ang kanyang grades. And what I admired the most about her is yung kanyang passion na matuto and yung determination na makapagtapos ng pag-aaral. Na kahit napakalayo ng bahay nila from school, kailangang lakarin for almost 2 hours, is hindi siya pumapali sa pagkuha and pag-submit ng kanyang mga modules. Yung mga kagaya yung dapat tularan, and kudos sa mga batang katulad niya. Sa Falel Kesbong Integrated School, sinisigurado natin na ang mga bata ay mabigyan ng kalidad na edukasyon. Kaagapay ang DepEd Sarangani, gumagawa tayo ng contextualized last tabali upang ang ating mga kabataan ay mas maintindihan nila ang kanilang leksyon. Sa aming paaralan, walang batang tabali ang naiiwan sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Napatunayan ni Jayan at ng kanyang mga kalapit-purok na mayroong positibong pangyayari na naidudulot ang pandemya. Bagkus, ito ay maaaring maging inspirasyon sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pagpapatuloy ng edukasyon. Ito ang kwento mula sa Kiamba 2 District. Ako si Ian Roy Vidayanan para sa DepEd Sarangani Insider, Batang Sarangan tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Ian Roy Dayanan. Abangan sa ating pagbabalik. Retirado ngunit aktibo, kilalanin ng mga retiradong guro sa Malapatan na ngayong pandemya ay nagsilbing tutor sa mga mag-aaral doon. Sa ating special report, ano nga ba ang kahalagahan ng quincentennial commemorations in the Philippines? Yan at iba pa sa ating pagbabalik dito lang sa DepEd Sarangani Insider.
Upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng Read at Home sa buong dibisyon ng Sarangani, nagsasagawa ng monitoring and evaluation ang Curriculum Implementation Division sa pangunguna ng Division Reading Coordinator Laporeza Magwate, kasama ang Senior Education Program Specialist for Monitoring and Evaluation Araceli Dinopol. Ikinatuwa ng Alternate Reading Coordinator na si John Gerson Constantino ang mga pagsisikap ng mga paaralan na maipatupad ang Reading at Home program. We're so happy and we're so grateful to know the fact that almost all of our schools are implementing the Read at Home program and we're doing well. They're doing good. They're functioning well in terms of the implementation. Nakakataba po ng puso kasi hindi lang po natin iniisip kung ano yung programa na pwede nating ma-implement with the school, but instead, all of us, we have only one goal, and that is to make sure that our learners in Sarangani are readers and at the same time enjoying learning amidst pandemic. Maliban sa pagsisiyasat sa mga mekanismo ng pagpapatupad ng programa, nakausap din ng reading team ang mga magulang, mga reading volunteers at mag-aaral upang malaman kung paano sila nakikibahagi sa programa. Na-experience na ko na lahi-lahi jud ang mga estudyante na ma-deal nato, and dapat every day and every session dapat maging innovative ka na para maging mas makaano sa mga bata ug matabangan nato sila na basa og tarong. Lisod kaayo maging teacher or maging tutor volunteer kay badlungon kay mga bata din basig asa ra sila maglakaw-lakaw mo dagan dagan didto. Lisod kay pamadlungon kay ikaw hinuon ang kasukan nga unsa man kate anong badlungon minimo ana good kay ang mga bata lahi-lahi og una-una ang uban dili kayo as in kasabot, dili kay as in kabalo mabasa pero kabalo mi nga na sila'y chance nga makatuon sa amua kay ginatudluan na mo sila para makabalupod sila. Ang kalahian sa una nga wala pa ko gituturan, dili kay ko kabalo mo comprehend, mo pronounce sa mga words o mo spelling. Tapos karon nga natudluan ako or natuturan ako, mas nakabalo na ko mo comprehend sa mga words, kabalo na ko mo pronounce. Para sa ako okay ang ilahang ginabuhat sa amo kay bisag pandemic ta karon naagi hapoy gatudlo sa amo or ga-volunteer og tudlo sa amo para pagbalik sa face-to-face class mas matun-an pa namo sa mat ilang gitudlo sa amo. Ako isip ginikanan, akong may istorya, dako kay kong kalipay kay ang akong anak dati kung wala pa sila gituturan, medyo kanang sila ba nang wala gud silang hunahuna ang kung makatuon ba sila o dili kana murag neglected na gud kay sa ila ang pagtuon. Pero karon nga lukanap nila ni nga nga program nakuan akong bata mura siya gi-injekan og vitamins ba nga murag nadasig siya na kuan siya nang murag maglipay kay siya, sayo kay siya maligo para kay nado sila reading. Samantala, sa usapang reading program pa rin, isang reading pantry ang itinayo ng Tabotong Elementary School sa Barangay Nalos, Bayan ng Kiamba. Upang magkaroon ng access sa mga reading material ang mga mag-aaral sa kanilang komunidad, inilabas ng mga guro doon ang mga ito at inilatag sa isang reading pantry. Masaya sila na mayroong reading pantry sa Tabotong Elementary School dahil madadagdagan ang kaalaman sa pagbabasa ng kanilang mga anak. May kasama ring pangmeryenda sa kanilang reading pantry upang magkaroon din ng laman ng tiyan ng mga kabataan habang nagbabasa. Salamat kami sa mga guro ng Tabotong Elementary dahil sa mga reading pantry. Madagdagan ang kaalaman namin sa pagbasa. Yan ang ating roundup balita ngayong linggo. Ako ang inyong insider, Sar Halaba, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Ngayong sa loob ng bahay nagaganap ang pag-aaral, nagkaroon ng pagkakataon ng mga retiradong guro sa bayan ng Malapatan na muling magbahagi ng kanilang kaalaman sa mga mag-aaral. Kilalanin natin ang mga retiradong ngunit aktibong guro sa Insider Story ni Student Insider Rods Bigtasin.
hindi mapagkakaila na ang mga Pilipino ay di pahuhuli pagdating sa larangan ng edukasyon. Ngunit sa isang kisap mata, tumigil ang lahat ng mga gawaing may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at maging ang pag-aaral ay hindi pinatawad at ang mga paaralan ay kabilang sa mga pansamantalang isinara dahil sa banta ng pandemya. Dahil dito, hindi maiiwasang mag-alala ang mga magulang at mag-aaral sapagkat kung gaano nahihirapan ng mga estudyante sa pag-aaral habang may mga gurong gumagabay sa kanila sa loob ng paaralan, ano pa kaya kung sa pag-aaral ngayong bagong normal ay wala ni isa mang guro ang pwedeng makapagturo sa mga bata dahil sa ating nararanasang krisis sa kalusugan. Usahay na ay panahon nga maglisod yun mi o kuan ilabi na sa math, kanang math, kay kinanglan man yun na og naadyoy mo ano sa ila mo explain. Kasi kato mga procedure nga ako lipod ko ka ano sa ila kay di man po nato makuha sa internet no. Kinanglan na adyoy tao unsa man nga mo'y makahatag sa ila ma-explain ug masabtan nila aron ang ilahang tubag tama. Sa ubang subject na may internet, pwede naman sila makatubag ato. Na sila pangutana na may Google nga maka-answer sa ilaha. Isa lang yun, sa tinuod lang mo, ang ako ang grade 9 karon, ang ihang math to lagi nansiran. Kay ingon ko di man pud ko kasabot ko unsa ano, kay na may mga explanation bisan pag na example, kinahanglan gyud nga naagid siya pakita nga ano ba nga mo ano sa ilang hunang-huna nga anaon day paghimo, so dali na lang unta. Mao lang nga ako ang ano sa module nila karon, ang math lang yun nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating nararanasang dilubyo, mayroong mga natatangi pa ring individual na siyang nagsisilbing tagapaghatid ng pag-asa na handang gumabay sa ating mga mag-aaral na nahinto sa pagpasok sa eskwela. Sa ilalim ng modular learning modality na isa sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon, may mga natatanging guro na bagamat retirado na sa serbisyo, ay patuloy pa rin ginagampanan ang isang tungkuling minsan nilang ginampanan ng buong husay at pagmamahal. Ako si Ninita P. Villacastin, isang retired master teacher sa larangan ng Agham. I am Michelin Uwano Cabanlit, a retired secondary school principal, and I retired at Malapatan National High School. To augment ongoing learning continuity efforts, the Department of Education eyed to look for learning support aids, whether parents, siblings, to assist our teachers in the delivery of basic education services in the distance learning setup. Our learning aids are assisting our teachers to provide learning opportunities using various learning delivery modalities in promoting achievement and progression of learners. Layunin po ng ating mga teacher aids na ito ay unang-una para matulungan ang ating mga guro. Pangalawa, matutulungan yung ating mga learners at magulang bukod po para sa walang kakayahang magturo sa ating mga mag-aral. Our gratitude to our teacher aides, lalong-lalo na ang mga retired teachers, kasi matututukan ang mga learners na medyo nahihirapan naman o di kaya walang kakayanang unawain kaagad ang mga lessons. We are clarified that teacher aides will not replace nor duplicate the functions of our school teachers, who will still the main facilitators of learning instruction in public schools. They will only assist teachers since the means of communication by which learning is conveyed to learners has become more complex now in this new normal of ours. Sa lahat man tayo sa mga material na bagay, mayroong bagay pa rin na kahit anong mangyari ay di natin kailanman ipagsasawalang bahala. Ito ay ang pag-aaral na siyang nakatatak na pamana para sa ating mga anak, sa mga anak ng ating mga anak, at sa mga susunod pang mga salin lahi ng lahing Pilipino. Sa panahong ito, marami talaga akong natulungan sa aking mga pamangkin, hindi lang sa apo, kung hindi sa pamangkin ko dahil dito sila sa bahay ko nag-research dahil mayroon akong Wi-Fi connection. It is easy for them to research. Sabi ko sa apo ko, dito ka para matulungan kita
ma-guide kita kung ano ang dapat mong gawin. Dahil sometimes, ang kanyang ginagawa ay mali-mali. Walang pangalan, walang nakastate na quarter. So, ako talaga ang nagasulat. Yun lang ang matulong ko sa kanya. At saka, sa subject ko naman, tinutulungan ko siya sa science dahil yan man ang major ko. Pero yung ibang mga area, dahil hindi ko alam, dahil parang mahirap, kay wala mang talaga nag-explain, so nahirapan siya. So sabi ko, mag-research ka talaga. So yan ang ginagawa niya, nag-research siya at saka nag-answer. Kung hindi niya alam, nagatanong siya sa akin. So yun ang ginagawa ko nga. Sometimes sa science, nag-perform kami ng experiment. Kaya hindi man yan maansiran kung hindi mag-perform ng experiment. Tinutulungan ko siya maggawa ng mga graph o magawa ng mga table para siya na lang ang mag-answer. Sometimes sa subject na very easy, kagaya ng values education, ako ang explain sa kanya, kinukuha niyang idea at siya ang sumusulat. Dahil apo ko siya, palangga ko siya, so lahat well provided. So, hindi na ako kuha ng ibang mag-tutor sa kanya. Nandito naman ako at sino naman ang kunin nilang mag-tutor. I'm with the continuity of learning. In the midst of this pandemic, it's not a hindrance really. And parents play a very important role in developing the learning continuity of our children. As a teacher before, I have that passion to teach. And I know how important learning is. So what I did is to give my full support, mentoring, and even giving explanation to the child. But before, it's really difficult for them to absorb the content of the module. So they really have to seek our assistance. And we give them the assistance they needed. For we know that they are confused really on the lectures as contained in the module. And at first, my child really find it difficult. And I myself find it difficult because of the different subject contained in the module. So I should have to seek always the assistance of the gadget, especially on subjects which is not in my line. There are questions raised, and they've been asking me why I have not hired a tutor for my child. I know that my child will have to develop in herself that initiative to make a research and the love to learn. And secondly, learning and knowing the value of learning, because it is only through education, a tool for them to improve later, because we are living in a world of change. No longer in the school and no longer in the classroom and no longer within the scope of their time. Yet, our retired teachers, Ma'am Ninita Villacastin and Ma'am Mitch Cabanlet, the retired school principal of Malapatan National High School, selflessly and willingly spent their moments of teaching our school children and even provide them assistance in treating their modules and assigned learning activities. Such act is indeed commendable. My salute to you, Rabbi of the new normal. It is indeed apparent that once a teacher is always a teacher. Naway kapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon ang mga kalugod-lugod na hakbang na ginagawa ng mga gurong ito na patuloy na nagsiservisyo ng walang anumang inaasahang kapalit. Ito ang kwento mula sa Sarangani. Ako si Rods O. Bigtasin, estudyante na mataas ng Paaralan ng Malapatan para sa DepEd Sarangani Insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Nitong Martes, isinagawa ng Department of Education ang simultaneous flag raising ceremonies bilang pagdiriwang sa Quincentennial Commemorations in the Philippines o pagbabalik tanaw sa mga pangyayari 500 taon na ang nakararaan. Ano nga ba ang kahalagahan ng selebrasyong ito? Alamin natin sa special report na ito. History, makinig mabuti. Sino ang nakapatay kay Magellan? Ang initials niya ay LL. Marina Lito Lapid. Ano ka ba? Hindi Pampanggenyo ang tinutukoy ko. Taga Cebu, Cebuano. Alam mo yan. Leto Lapid. Ano ba? Inuulit-ulit ang pangalan ng taong ito. Inuulit-ulit. Go!
Leto, lapid, lapid. Maikli lang yung pangalan niya, para nickname lang. Go! Lot. Yung pinatayin nila si Magellan, marami siyang kasama. Oo. Lot and friends. Loka kayo. The correct answer is Lapu-Lapu! Ang taon nang nakararaan, nang unang nagpakita ng katapangan laban sa mga mananakop, ang itinuturing na unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu. Sa isang labanan sa dalampasigan ng Mactan noong ika-27 ng Abril, 1521, tinalo ng kanyang mga mandirigma ang Hukbong Banyaga na pinangungunahan ni Ferdinand Magellan. Nitong ika-8 ng Mayo taong 2018, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 55, Series of 2018, na bumubuo ng isang komitiba upang pangunahan ang pagbabalik tanaw sa tagumpay ni Lapu-Lapu sa Mactan, ang papel ng Pilipinas sa unang paglalayag sa paligid ng mundo at iba pang mga pangyayari kasabay nito. Ang pagdiriwang na ito ay opisyal na binansagang 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines o QCP 2021. Marahil ay alam natin ang kasaysayan, ngunit ano nga ba ang saysay nito sa ating buhay ngayon? Sino nga ba si Lapu-Lapu? Maliban sa pagpatay kay Magellan, ano ba ang kanyang papel sa kasaysayan? Kung si Magellan ang nakadiskubri ng Pilipinas at hindi pa Pilipino si Lapu-Lapu, bakit siya ang itinuturing na unang bayaning Pilipino? At kung si Magellan din ang nagpatunay na ang mundo ay bilog, taliwas sa paniniwalang ito ay patag, at siya ay pinatay ni Lapu-Lapu, maituturing din ba si Lapu-Lapu na hadlang sa pagkamit ng kaalamang ito? Nakausap ng DepEd Sarangani Insider ang dating guro sa kasaysayan ng Alabel National Science High School at ngayon ay punong guro ng Paraiso Integrated School na si Sir Marco Cavan at inihayag niya ang mga kahalagahan ng 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. So makikita yan sa logo, yung 500 na may cross, yung 5. So the cross, the importance of the introduction of Christianity is that according to Ambito Campo, according to Xiao Chua and other historians, it enriched the Filipino culture. Lalo niyang pinagyaman yung kulturang Pilipino na dati nang mayaman. Kasi bago pa dumating sila Magellan, meron ng sibilisasyon ang Pilipinas, meron ng kultura. Nung dumating ang Christianity noong 1521, mas lalo niyang pinagyaman yung kultura natin through amalgamation of Christian culture and the early Filipino culture. So, ganun ang dapat pagtingin natin doon. Hindi yung napasailalam tayo sa Katolisismo, then naging alipin tayo ng Spain. Kasi yan ang pananaw nung nakaraang pangpanahon. So, we have to get out of our past by looking at it in different perspective. Na the introduction of Christianity enrich our culture, our Filipino culture. Then second, the victory of yung unang zero doon sa 500, the victory of Lapu-Lapu against Magellan in Mactan. Kahit pa wala pang concept of nationhood, wala pang concept of statehood as a nation, Philippines as a nation noong unang panahon, it should inspire us. We have to look at it as it is the first resistance by local people in Mactan to resist foreign invasion, to resist foreign colonizer. So that victory of Lapu-Lapu, as we look at it now, it should inspire us that despite of the odds, despite of the tremendous enemies and problems Lapu-Lapu is facing during that period, he was able to overcome, he was able to defeat the Spaniards by strategizing. Kasi kung ikumpara natin yung armaments ni Lapu-Lapu at saka yung mga tauhan niya laban sa mga Espanyol, talagang inferior sila. Modern na ang Spanish. Pero
nahanapan ng paraan. So, Lapu-Lapu and his men devised strategy how to defeat the invaders. So, according to records, according to many historians, the people of Mactan use a triangular method. They set up a trap. Pinapasok nila yung mga Spaniards sa territory nila, then they attack in three sides. So that's how they defeated the Spaniards. So that strategy should inspire us, should be our inspiration, especially today. We are facing tremendous problems caused by pandemic, especially in our education system, no? Parang napakarami natin problema, paano natin ihatid yung instruction sa learners. So, like Lapu-Lapu, we have to make strategies. We have to strategize how to defeat that kind of problem. So that's the second idea of this quincentennial commemoration. The third one is we should look the voyage of Magellan as blessing to humanity. That because of this voyage, Magellan contributed much to science, especially in geography. We are now more aware of our world geography because of him, because he's the one who proved that we are spherical in geography, and also his voyage is one of the reasons why the eastern part of the world was connected to the western part. So the quincentennial celebration that we are celebrating starting yesterday, the 500 years of commemoration for the introduction of Christianity and the victory of Lapu-Lapu and the voyage of Magellan, is very important to commemorate. Kayo rin ay maaaring makilahok sa pagdiriwang na ito. Bisitahin ang opisyal na website ng 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines na nqc.gov.ph at alamin ang iba't ibang gawain sa buong taon. Mayroon ding Quincentennial paper crafts na maaaring ipagawa sa mga kabataan upang matutunan nila ang 500 taong kasaysayan ng tagumpay ng sangkatauhan sa Pilipinas. Maraming salamat sa ating kapartner ngayong hapon, Ma'am Christine Joy Quinio, na pansamantalang humahalili sa ating partner na si Ma'am Rochelle Bantulo Morido ngayon ay nagpapahinga, at habang nagpapahinga ay patuloy pa rin sa pagseserbisyo dahil sinasagawa sa ngayon ang physical fitness evaluation at assessment ng mga incoming grade 7 learners sa Sarangani Academy or National Sports Academy. Ikaw, Ma'am Joy, ano naman ang iyong pinagkakaabalahan sa ngayon? Dito lamang Lunes ay nagkaroon ng monitoring and evaluation sa Malapatan 3 District at nabigyan ang inyong lingkod ng pagkakataon na ipresenta ang Lun Padido Central Elementary School in reading, isang reading intervention po ng aming paaralan. At hanggang sa ngayon po ay nagdidebut pa rin ang ating mga division evaluators para sa third quarter monitoring and evaluation ng Read at Home program implementation. At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Webes sa ganito ring oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa bumubuo ng Digital Media Creatives, Jonathan Agreda, Maylin Von Wano at sa ating Division Tech Enabler sa pangunan na ating ITO, Roy Ditoyato. Maraming salamat din sa ating Education Program Supervisors at Journalism Coordinators, Ma'am Lafareza Magwate at Ma'am Analiza Domingo. Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Espesyal na pasasalamat din sa Malapatan National High School sa kanilang principal Ma'am Luz Berce sa pagtanggap sa DepEd Sarangani Insider Team. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website depedsarangani.info at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong screen. At ngayon, maaari na rin ninyong balikan ang mga kwentong na itampok natin dito sa DepEd Sarangani Insider sa ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa mga Learning Help Desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. At sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Ariel Lalisan. At ako si Christine Joy Lagura Quinio. Ito ang DepEd Sarangani Insider.
Si Roman Villame, na mas kilala sa tawag na Yoyoy, ang siya na sigurong pinaka-impluensyal na nagpakilala sa mga Pilipino sa kwento ni Magallanes at Lapu-Lapu. Pumatok ang awiting Magellan ng dating konduktor mula sa Bohol na sinulat at inawit niya noong 1972. Halina at balikan natin ang tunay na kwento sa likod ng awit ni Yoyoy Villame ngayong quincentenaryo.